Okay, tayo po yumuko muna at manalangin. Heavenly Father, we want to thank you once again for this special, blessed, holy time that you have brought us to gather in your name. And because we gather in your name, you said you are here with us. You are in our midst. Thank you, God, that every hearts are ready, ears are ready, minds are ready to receive your word. The word of truth, the word of hope, the word of love, the word of life, to receive you, your holy presence. Thank you, God, that as you speak to us, I pray that you will comfort and you will also change us. Alam niyo po ang mga dapat pang baguhin, ayusin, at itama sa aming mga buhay. Lord, it is you who will do that. Let your Holy Spirit come upon us, dwell in us, transform us for your glory. And I pray, O God, that today is a day of humility, and that day is a day also of victory. This is all for your glory. In Jesus' name we pray, and everybody will say, Amen. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon once again? Hallelujah. Meron po ako ipapakita sa inyo ng ilang mga artworks. And these artworks are somewhat called ay mga greatest artwork na mga artists. Baka iba sa inyo kilala, alam nyo ito kasi lagi nyo nakikita sa mga books, sa mga history, even sa social media, lumilito po ito. Ito, number 1. Ito po yung unang artwork. Ano? That is Mona Lisa. Yung mga Gen Z ngayon, baka hindi nyo nakilala. Okay? Yan ay si Mona Lisa, and it's one of considered as one of the most brilliant, amazing, wonderful artwork in the world. Napakatagal ng panahon, that is done by Leonardo da Vinci, one of the greatest artists in the world. At kung titignan mo, Pastor, mas maganda yung mga gawa ngayon. Okay, parang parang kulang pa nga yan walang kilay, di ba? Parang ang daming sablay, parang hindi rin malinaw. But if you will look at that personally, yung mga artists, according to them, yung mga great artists, according to them, it's considered one of the most and the best art that was created kasi yung mga ginamit po na tools or material dyan, kakaiba. Hindi po siya yung simpleng stroke lang, may ibang stroke na ginamit si Leonardo da Vinci. At kung makikita nyo po, hindi lang po siya nakabase doon sa itsura, pero yung history behind it, that's what makes it one of the great arts. So marami pong kwento yan na nilalaman kaya siya naging one of the great arts. Yung pangalawang gawa ni Leonardo da Vinci considered as one of the greatest art po, yung tinatawag na The Last Supper. Pakita natin. Ayan, nakikita natin palagi ito sa mga simbahan, nakikita natin ito sa mga libro. Yung nakita niyo yun si Jesus, tapos yung mga disciples niya nasa tabi. Nakita niyo yun? Okay, one of the great arts din po ni Leonardo da Vinci. Number 2, is kung kayo ay napunta na sa Sistine Chapel. Sino nakapunta na sa Sistine Chapel? Pagpasok niya sa simbahan na yun, makikita niyo buong ceiling ay maraming painting done by Michelangelo. Okay? At isa dyan sa makikita niyo, sa malaki po yan, yung building na yan, isa po sa mga painting dyan, yung The Creation of Adam. Okay, yung nakita niyo yung si God nakaganon, tapos si Adam nakaganon yung kamay. Okay, one of the best arts created by Michelangelo. Pangatlo is the birth of Venus. Again, hindi lang po siya basta, parang may mas maganda mga arts ngayon. No, it's not just how you look at it, but it's the history, the things, the tools used behind it, the colors, yung mga artistry na ginamit, pag-draw nila, yun yung kakaiba. Yan, the birth of Venus, also considered one of the best arts, in history. And what else? Ito, nakikita nyo to. Nakita ko to sa mga kids' book. Yung Starry Night. Ayan. Ito po, done by Botticelli. Itong Starry Night is done by Van Gogh. Okay? So, nakikita nyo ba to? Sa mga books, sa social media. So, those are considered one of the best arts in history. And they are called, kung ikaw ay isang artist, ang tawag mo dyan, masterpiece. Pakisabi nga po, masterpiece. Ibig sabihin ng masterpiece, pinakamagandang creation sa yung best na ginawa ng tao. At pansinin nyo hindi po yan basta yung tinapon lang yung pinturang ganon, tas nagawa.
Hindi po siya bastang na-print lang at lumabas po yung itsura nun. It takes a lot of time, a lot of yung mind, a lot of effort, and also your emotion to put that into an image. Nakukuha po ba? Ibig sabihin, hindi basta-bastang ginawa po yon. Kinamay, inisip, okay, pinagpaguran, ibinigay lahat ng kakayanan, ng oras. Isipin nyo, gaano katagal, lalo yung Sistine Chapel, gaano katagal po ginawa yon. Aakyat siya, pag nag-paint siya, nakaganon siya. And considered one of the best arts or masterpiece in the world. But let me tell you something. Today, I want you to know, kasi baka yung iba sa inyo, pag nakita yon, okay, pag nakikita ng mga artist yon, kasi baka yung hindi artist, parang wala lang sa, ano lang yan, wala lang. Ano, pagka hindi ka artist, pero pag artist ka, pag nakita mo yon, yung mukha ng artist, wow, ganun sila. Grabe, ang ganda. Siguro yung iba sa inyo, iba ang masterpiece sa inyo o sa iba kayo nagagandahan, like music. Pag may narinig kayong magandang, wow, ang ganda nitong tugtugin na to. It's a masterpiece. Yung iba naman, hindi naman sa tugtugin, sa pagkain naman. Pag nakakita ng pagkain, wow, ang sarap ng pagkain. Nagagandahan kayo, nasasarapan kayo, because for you, that is the best work. That is the best thing that you see, saw, pero behind it, you must know paano ginawa. But today, I want to tell you something. There is a masterpiece na long time ago that was really meant to be the only masterpiece. The only. Say only. Kaya lang, inagaw na yung atensyon, inagaw na yung identity na ito at napunta kung saan-saan. And I want you to know that the greatest masterpiece created in the world, hindi mo makikita sa Italy o kung saan-saan. Hindi mo na kailangan lumayo. I want you to know today that the greatest masterpiece that was created in the world. Tingin sa katabi. Okay. Is none other than you. Okay. Kaya may number 5 yon. Hindi ko na nalagay. Ang number 5, ikaw. The greatest masterpiece that was created in the world, none other but by the Creator of the world, is you. Kaya lang, again, I tell you, because yung kagagawan ng demonyo, ng kaaway sa John 10:10, the enemy came to kill, steal, and destroy. Sinira niya yung masterpiece na yon. Kaya ang tingin natin, may mas ibang mas maganda, may ibang mas masterpiece, may ibang mas sa'yo. Wherein in fact, you were the most beautiful creation of God. And it is written, pakita natin yung Psalms 139. Okay, because in Psalms 139, okay, the Word of God says, ano sabi ni Lord? Verse 14. You can look at your Bible po, ano? I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Okay, grabe si Lord, ano? To be able to say this means ang psalmist na nagsulat po nito, alam niya na siya ay wonderfully and fearfully made. Ito mas maganda sa Tagalog. Ako, sabi ng awit 139 verse 14, pakinggan niyo po to, sabi, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako na kakilakilabot at kagilagilalas. Okay, pakitignan yung katabi mo, sabihin mo, talaga namang kakilakilabot ka, mga kapatid. Di ba? Kaya pala. At kagilagilalas. Kagilagilalas, wonderful are your works, O God. And I know it full well. You see, God created you wonderfully, fearfully, katakot-takot, kakilakilabot. That is why when you look at someone, and when you look at yourself, kaya hindi po aksidente, may mga ilan sa atin, ang laman ng cellphone, puro siya. Sabay siko sa katabi, parang ikaw yun . Why? It is natural to be amazed of you because you are the most wonderful creation of God. You are
a masterpiece of God. Hindi pa rin naniniwala yung katabi mo. Okay. Pag-isipan natin ito mabuti. Sino po ditong nagagandahan sa mga magagandang tanawin? Okay. God created them, and so we are amazed. Sino po dito nagagandahan kayo kapag nakakakita kayong magandang mga bahay? Okay, why? Because it was talagang ginawa po ito ng magagaling na mga engineers, architects. Sino nagagandahan pag nakita magandang sasakyan? Why? They were created by engineers. Ano? Nagagandahan tayo sa mga ginawa o ginagawa nakikita mo because naturally, we are amazed, we are attached, we are connected to beauty. Dahil ang ating Diyos, when He created everything, the sun, the moon, the stars, and everything, it was all beautiful. Siya nagsabi nun, basahin niyo yung Genesis chapter 1, and it was beautiful. So we are attracted to beauty. That is why you should know that the most beautiful creation of God is not just the things around the world, but the most beautiful creation of God is none other than you. Ikaw ang pinakamagandang nilalang ng Diyos. And I want to prove it to you right now, ano? Kasi baka yung iba sa inyo, talagang the enemy came to kill, steal, and destroy. Tinanggal na ng kaaway yung mindset ninyo na hindi, may mas maganda sa akin, hindi, pangit, hindi, kasi ganito lang ako, hindi. Alam niyo mga kapatid, huwag niyo pong ikumpara ang sarili niyo sa iba. You are wonderfully created, perfectly created, uniquely created, wala kang katulad. Sabi mo sa katabi mo, wala kang katulad. Sabi mo sa kanya, ikaw lang ang ganyan. Okay, let me prove it to you. When God created man, He created man in such a beautiful way, different from other creations. Nung create po niya ang ilaw, anong sabi niya? Let there be, and there was light. Nung create po niya ang buwan, ang sun, ang moon, ang mountains, ang stars, ang mga hayop, ang mga halaman, sabi lang niya ganun, let there be plants, let there be soil, let there be land, let there be mountains, and there was the creation. Pero nung create po niya ang tao, hindi lang niya sinabing, I will create man and woman. If you will read Genesis chapter 2, ang sabi po doon, so He took the soil, the dust from the ground, and He formed it. Sino po mga nagpe-paint dito? May nagpe-paint po ba dito? Okay. Ayan. Di ba pag nagpe-paint ka, dahan-dahan yon? Ewan ko ba naman, may mga magagandang painting na mamahal na painting, yung parang tinapon lang. Nakakita na kayong ganon? Tapos pag nakita, wow, hindi ko maintindihan. Minsan sabi ko, paano naging wow to? Parang kaya ng anak ko to eh. Nakita na kayong ganon? Yeah? Tapos ang mahal-mahal pag binili, ay kamahal naman yan. Parang tinapon lang talagang pinturang winisik-wisik. Pero yung painting na talagang pinaghirapan, dahan-dahan, matagal pong ginagawa, matagal pinag-iisipan, matagal po ang effort po niyan, high. Pag nagkamali ka, hindi pwedeng burahin po ang painting. Papalitan kasi si Shari nagpe-paint din po. Nakita ko talaga ang dami niyang mga ang tawag doon, yung canvas. So pag mali, hindi pwedeng tutuloy lang. Kailangan palitan. So what I saw, kapag pala ang masterpiece, it takes time, it takes heart, and it takes your hand to do it. Kaya si Lord, alam niya kung paano gumawa ng masterpiece. So listen to this. Listen to this. Kahit po maganda ang araw, ang mga bituin, ang mga bundok, ang mga tanawin, hindi po yun ang totoong masterpiece ni Lord. Kasi hindi niya kinamay. Hello? Palitin ko lang po Kahit gaano kaganda po yung mga sasakyan at yung mga bahay at kung ano-ano pang nakikita nyo sa mundo, hindi po yun ang totoong masterpiece ni Lord kasi hindi niya kinamay. Pero may kinamay si Lord. Yun ang totoong masterpiece. Because when He made man and woman, hindi po niya sinabi, let there be man, boom. Let there be woman, boom. Ang sabi ni Lord, in Genesis chapter 2, He took the dust and formed it into a man. That's what made you a masterpiece. You are handcrafted by the Lord. You are designed by literally the hands of God. Pastor, pinanganak na lang ako. Galing sa magulang ko. Pinanganak. Basta ituloy niyo po yung Psalms 139. Yung buong chapter po na yon, it was said there, you are wonderfully and fearfully made, kahit daw no ikaw ay nabubuo pa lang sa womb
ng sinapupunan ng iyong ina. Alam ng Diyos ang mga buto mo, ang mga buhok mo, ang nabubuo ka. Alam niya lahat yun. Ibig sabihin, He was there while you are forming. Alam ng Diyos ang lahat tungkol sa iyo. That is why God made you His masterpiece. Pakitignan nga yung katabi mo, sabihin mo, ikaw pala ang masterpiece ni Lord. O congratulate mo naman siya. Sabi mo, congratulations. O ngayon, bakit galit na galit sa iyo yung demonyo ngayon? Kasi supposedly, bago po dumating ang tao, meron na pong angels. And the devil is one of the fallen angel. Why? If you will read the Bible, angels, one of the characteristics of the angels, they were so beautiful. They are awesome creations of God. They are supposed to be, they are supposed to be like to be worshipped. Ganun po kaganda ang mga angels that when they come, people are to bow down before them. Kaya kapag may dumarating na angel, paala nila si Lord eh. Because they are also like God in some way. They are so beautiful until dumating yung tao. Eh nung dumating yung tao, ang sabi ni Lord in His definition of creation, let us make man in our own image, in our own likeness. Yung demonyo nagpintig yung tenga ngayon. Sabi ng, kung gagawa siya ng kamukha niya at katulad niya, ibig sabihin, sabi ng demonyo, may mas maganda sa akin. So what happened to the devil? The devil was struck with pride. He started to compare. Kaya nung create yung tao, nashock siya. Oo nga, mas maganda kaysa sa akin. So the devil devised a plan to let that man and woman fall into darkness, to fall into sin, to disobey the Lord, para masira yung buhay nila. Kaya from Genesis 3 hanggang Book of Revelations, nagsasalba ang Diyos ng mga nasirang buhay ng mga tao dahil ayaw ng demonyo na may mas maganda sa kanya. That is why, if you will see your life today, Pastor, paano ako ngayon as a masterpiece of God? Paano ako mabubuhay ngayon? I want you to know this. Mga kapatid, believe this when I say, God can restore you as His masterpiece. Ay sabi, Pastor, yung nakaraan ko hindi maganda. Yung buhay ko noon, kaya nga po may amazing grace. Dahil gustong sabihin sa iyo ng Panginoon, pwede kang ibalik yung kagandahan na para sa iyo. Amen? Okay, let me read this. Ephesians chapter 2, verse 10. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Okay, from that word, we can see now that God through His word declaring to us, for we are God's masterpiece. Okay, God is saying now what a masterpiece is. Ito po ang definition ng masterpiece sa dictionary natin ngayon, ha? Ito ang definition. A piece that demonstrates mastery. So kapag sinabing masterpiece, it's a piece made by the master that will demonstrate his mastery. So yung piece na yon, yung creation na yon, pinapakita gaano kagaling yung gumawa. Hello? So tuwing makikita mo yung sarili mo at tuwing makikita mo yung katabi mo, dapat tuwang-tuwa ka kasi ang nakikita mo, hindi yung ganda mo lang, hindi yung kapugian mo lang, nakikita mo yung galing ni Lord. Because when God created you, His goal, His plan is ipakita gaano siya kagaling. Kaya yung narcissistic na ugali, lumalabas sa tao. Kaya gustong-gusto mo may selfie at gustong-gusto mong nakikita yung mukha mo, kaya yung salamin mo, hindi na maliit yung dinadala mo, malaki na. Tuwan-tuwa ka kasi do not be deceived, hindi dapat yung ganda mo lang ang nakikita mo. Originally, when you see yourself, ang nakikita mo dapat yung galing ni Lord. Nakukuha po ba? So okay lang na ina-appreciate mo yung sarili mo. Okay lang na na-appreciate mo yung iba. Why? They are the masterpiece. We are the masterpiece of God. Malinaw po ba?
Pangalawa, ano ang masterpiece? Ang ibig sabihin ng masterpiece, it is the greatest creation. Yan, ulit ko na kanina. It is the best of the best. Pakitignan yung katabi mo, sabihin mo, you are the best of the best. O hindi lang best, ha? Okay? Pag sinabing you are the greatest creation, maniwala po kayo. The reason why we don't believe this anymore because you compare yourself to others. Hindi, Pastor, may mas sa akin eh. May mas sa akin. Let me tell you again. Hindi tayo titingin sa mata mo. Titingin tayo sa mata ng Diyos. Kasi sa mata mo, ang tingin mo, you are not yet the best. Pero sa mata ng Diyos, ang tingin niya sa'yo, you are the best. Sa mata mo, pag tinignan natin ang sarili mo sa mata mo, hindi naman ako yung pinakamaganda hindi naman ako yung pinakapogi. Let me tell you something. Sa mata ng Diyos, ikaw ang pinakamaganda. Di ba sa magulang mo, tanungin mo yung magulang mo, Mami, pogi ba ako? Anong sagot ng magulang? Hindi nga yes lang eh. Oo naman! Ikaw ang pinaka. Di ba? Kahit alam mong sinungaling ang pampalubag loob. No, what I'm saying is, this is the heart of parents. The parents will never lie because to them, the son, the daughter is the most beautiful creation for them. Oh, ang tanong ko, sino ba ang tatay at nanay, sino ba ang magulang natin? We have a Father in heaven. So when you look at yourself, do not look at yourself sa sinabi ng kaibigan mo, sa sinabi ng sarili mo, sa sinabi ng kung sino man. Yung lahat ng sinabi nila, hindi totoo yun. Ayan, yun ang pinaniwalaan mo kasi. Sabi nung kaibigan mo, pangit ka naman eh. So na-stuck ka na doon. So araw-araw inisip, pangit ako. Hindi daw bagay sa akin yung ilong ko. Hala, paano to babaguhin? Dahil yun ang pinakikinggan mo, dahil yung sarili mo pinakikinggan mo, na-deceive ka na wala na sa'yo that you are the best of the best creation of God. Today, I want you to see this. Start looking at yourself in the eyes of God. Hindi ibang tao ang lumikha sa inyo. Ang lumikha sa inyo, si Lord. Amen? Kaya lang, galit na galit talaga yung kaaway sa nilikha ng Lord. Kaya huwag kayong magulat kung bakit ginugulo kayo ng kaaway. Now, Pastor, sinira na yung buhay ko ng kaaway, kaya hindi ko nararanasan yung sinasabi mong best creation. Feeling ko, ayan na naman, yung feeling. Huwag niyo po kasing ibase sa feeling na kayo ay best creation ni Lord. Ibase niyo po sa salita niya. Ano sabi niya? For we are God's masterpiece. We are God's, okay, i-declare nga po natin ito sabay-sabay. We are God's masterpiece. Okay, sabihin mo sa sarili mo, I am God's masterpiece. Sabihin mo sa katabi mo, you are God's masterpiece. You are the best creation of God. Okay? Pangalawa, Pastor, nasira nga yung buhay ko. Paano ko ba ibabalik? Meron ko pong kasunod. Anong kasunod? He has created us anew in Christ Jesus. So anong ibig sabihin nito? If your life has been attacked, offended, destroyed by the enemy who came to kill, steal, and destroy, at feeling mo sa sarili mo, yun na nga, hindi naman maganda talaga ang buhay ko eh. Actually, pag tinitignan ko yung sarili ko sa salamin, parang hindi nga ako kaaya-aya eh. If that is in your mind right now, I want you to look at this word. He has created us anew in Christ. Okay, you are already created. Pero gusto ko pong tignan nyo yung salitang anew. Say the word anew. Okay. Ibig sabihin yan, pag sinabing anew, ibabalik kang ulit. Okay? He will do it again. Parang yung kanta natin kanina. Kaya ako, declare ng declare, do it again, Jesus. Kasi kung pinapahangit ng buhay ko ng kaaway, kayang-kaya mong pagandahin ito. Naniniwala po ba kayo? Kaya yung song po natin kanina, hindi po yun kinakanta lang na, do it again, do it again. No, you declare it. Do it again, Jesus. Do it again, Jesus. Kasi kayang pagandahin ni Lord yung buhay ko. And if you believe that, you will shout it out, do it again, Jesus. Why? He will make you anew in Jesus Christ. You see, bakit tayo mga tao? Sino po dito? Tanungin ko kayo. Sino ditong gustong gumanda ang buhay? Taas nga po yung kanang kamay. Okay, listen to this. That is your nature. Maganda talaga buhay mo. Naturally, you were born to have the best of the best life because you're the masterpiece of God. The enemy saw how beautiful your life will be
in God's presence. Kaya ang ginawa ng demonyo, kailangan mapalayas ko to sa presensya ng Diyos. Kaya maraming mga tao ngayon ayaw na sa presensya ng Diyos o hindi man ayaw, busy sa ibang presensya, sa ibang bagay, sa ibang lugar, pero hindi nagiging busy sa kingdom of God. Amen. Na parang bang mas masarap o mas madaming oras sa labas sa iba, pero yung oras sa presensya ng Ama ng Diyos parang nawawala na. Kaya nga, okay lang na mawala sa presensya ng Diyos, pero hindi okay na mawala sa lugar na ibang nakakasaya sa buhay. So what happened now? Nawawala po yung anew in Christ. Yung gagawin at ginagawa sa ng Diyos, nawawala. Ano po ba yung anew in Christ? Ang ibig sabihin niyan, new beginning, new life, and a life that is forgiven by God. Bakit kailangan po natin ito? Because your life, apart from Christ, is a life that is sinful and continues on sinning. It will be an old life. According to the Bible, ano po yung old life? Ito daw yung buhay na makalaman. Ito daw yung buhay na makasalanan. Ito daw po yung buhay na malayo sa Panginoon. And ito po yung lumang buhay na tinatawag. And I believe wala po sa atin na gustong makatanggap ng luma o yung regalo sa'yo, ay napakaganda, ito yung pinakaluma. No, if you want to receive something, you are praying for something new. Kaya nga po pag may baby, tuwang-tuwa po tayo. Amen? Kapag may baby, pero pag yung baby ay hindi na baby, parang tuwang-tuwa pa rin, pero hindi na ganun katuwa nung baby. Kasi iba po kapag may something new. Amin, amin. Alam niyo po ito, pag bibili kayo ng isang bagay, kayo po ba pupunta kayo sa store tapos sasabihin niyo, pakilabas nga yung sapatos na ginawa nung year 2000? Kasi yun yung gusto ko. Di ba paghahanap kayo ng bagay, sabi, ano po yung pinaka-latest ngayon? And when you achieve and when you buy that latest thing, tuwang-tuwa ka kasi naka-latest ka. Kaya ngayon magaling yung mga negosyante ngayon, they upgrade yearly. Hindi pa nga sira, gusto mo mag-upgrade. Kasi nga, ang utak ng tao, nakaset po yan, laging bago dapat. But let me tell you something, lahat po maluluma. Okay, gusto ko na po kayo na masave na po sa lahat ng gastusin. Meron pong isang bago na gusto si Lord na maranasan natin. Hindi po mga bagong bagay. Ang sabi ng Bible, there's something new that God wants you to experience. It is the love of the Lord that is new every morning. Okay, kung maghahanap man po kayo ng bago, hanapin niyo po yung bagong pagmamahal ng Diyos sa inyo. Araw. Huwag po yung mga bagong latest and greatest na mga bagay sa mundo. Kasi ang lahat po na yan, maluluma po yan. And one thing, Pastor, ako naluluma din ako. Yung asawa ko naluluma, kaya minsan gusto kong palitan ng bago. Sabi mo sa katabi, walang ganon. Yung mga anak ko naluluma, kaya gusto kong palitan ng bago. Yeah? Mga kapatid, let me tell you something. Because of the love of God that is in you every morning and in you every morning, ito makikita nyo ngayon. Oo, makikita mo naluluma yung mga nasa paligid mo, especially your families, your loved ones. Yung sabi mo noon, ang sarap ng samahan namin, but ngayon ganito yung samahan namin. Let me tell you something. Dahil bago lagi ang pag-ibig ng Diyos sa puso mo, pag nakita mo yung sinasabi mo mga luma, para sa'yo, bago pa rin sila. Hindi dahil nagbabago sila kasi iba gato. Siguro patatawarin ko to pag nagbago na. Siguro mamahalin ko lang siya pagka bago na siya. No. Bago pa sila nagbago, ang tingin mo sa kanila, bago na dahil may bagong pag-ibig ang Diyos sa puso mo. I hope you get that. Okay? Sana po nakuha niyo yun. That is a teaching from the Lord. Hindi mo sila titignan doon sa panlabas nila. Titignan mo sila on your perspective, yung point of view mo. Kasi ang nasa heart mo is the new love of God. Kaya ang tingin mo sa mga tao, kahit naluluma na, nagbabago pa. Magbabago pa. Ayan. Kaya nga po, every time you see someone na matigas ang ulo, o parang ganyan naman to palagi eh. No, receive the love of God for you para yung taong yun makita mo, magbabago to. Okay. Pakihimas yung katabi sa'yo, magbabago pa tayo. Through Christ. Okay, new life in Christ. Okay, ngayon, bakit ka ginawang masterpiece ni Lord? Bakit ka ginawa ni Lord na bago? Kasi meron siyang gustong ipagawa sa iyo. So, katuloy po nito ng verse, we can do the good things He planned for us long ago. Pakisabi nga po, good things. Sabi mo nga, planned long ago. Okay, tingin po lahat dito.
You become a masterpiece, usually ang arts po, naging masterpiece sila for a purpose. Ano po ang purpose ng arts? To be displayed. To be appreciated. At yung arts, dahil wala naman pong utak yan at hindi po yan gumagalaw, kahit yan po ay steady lang, ginagawa niya yung purpose niya. Because every time an artist will come, they are so amazed, wow, ang ganda, ang galing, grabe. Ibig sabihin, nagagawa nung art, nung masterpiece, yung purpose niya. Na ang purpose niya, ma-appreciate siya at ma-inspire yung mga artist na grabe, ang ganda nito. Kaya pag nakakita ang artist na baguhan o amateur, nakita nila yung isang great art or masterpiece, alam niyo sasabihin ng isang baguhan, makakagawa rin ako ng ganyan. Nai-inspire sila, nai-influence sila nung art. Patay na yung naggumawa, pero nai-inspire pa rin yung nakakakitang bago ngayon. The same as with houses and cars and achievements and yung mga, halimbawa, yung mga nakatapos ng ganito, naka-achieve ng ganito, and all these things. Okay? They have their own purpose. And minsan, you are given that desire na magagawa ko rin yan. Magiging ganyan din ako. But all these things will pass away. All these things will pass away. Ulitin ko, all these things will. Okay, but there's one thing that will never pass away. And that is the beauty of God's creation in you. So bakit ka ngayon nilikha ng Diyos na masterpiece niya? I want you to get this last verse. This last verse will tell you now, kaya pala ako naging masterpiece ni Lord kasi meron palang purpose yung buhay ko. And what is that purpose? Your purpose is what? To do the things that God intended you to do. Your purpose is so simple. Do the will of God. Amen. Okay. Ano po, bakit nag-create si Lord ng aso? Para tumahol. Bakit nag-create si Lord ng pusa? Para magmeow-meow. Bakit nag-create si Lord ng manok? Para tumilaok. Ba't kung create si Lord ng palaka? Para magkokak. Bakit nag-create si Lord ng ibon? Para mag-tweet-tweet. Eh kung makarinig kayo ng ibon sa tabi ng bintana nyo, tapos yung ibon, aw-aw ang sinabi. Aw-aw. Sabi ng ibon. Tuwan-tuwa ka pa naman sa ibon, ang ganda-ganda ng ibon. Tapos bigla sabi ng ibon, aw-aw. Tapos makakita ka ng aso, ang laki-laki. Tapos, ganun. Tapos bigla sabi ng ibon, tweet-tweet. Hindi bagay. Kasi hindi yun yung purpose nila. I hope you're getting the point. Because every creation of God was intended to do something that was intended by God, from God, and for God. Ulitin ko po lahat ng nilalang ng Diyos ay merong intentional na gagawin na galing sa Diyos. Eh kung makakita ka ng tao, tapos ang sabi ng tao, kokak. Kokak. Hindi bagay. Eh kaya nga, ito ang problema. May mga mag-asawa, pag nag-uusap silang mag-asawa, tapos mayroon pang may bugang apoy ba? Ano yung Pastor Dragon? Ayun, naalalaman na tuloy ng mga anak. No, you are not supposed to become a dragon at home. You are supposed to become a wife. A loving wife. Kaya may mga asawa, may mga lalaki minsan, dahil hindi na mapigilan yung init ng ulo sa asawa. No! Hindi ka create ni Lord para maging boksingero sa bahay. You are created to become a loving husband. Mga anak, inutusan ng nanay, hindi ka hayop, anak. You're created to become an obedient child of your parents. You see, meron sa Bible na intention na talagang yun sana ikaw.
Kaya may mga bata ngayon, imbis na ituro sumunod, lumalaban sa magulang. Imbis na ang mag-asawa ngayon, dapat turuan magmahalan, naturuan makipag-away. Ang sabi ganun nung nagturo sa kanya, pare, lalaki ka. Hindi pwedeng tinataasan ka ng boses ng asawa mo. Pag tinaasan ka ng boses, black eye. Tas proud pa pag nagka-black eye. Ano ang black eye yan, di ba? Siyempre, lalaki mi. Ha? Babae tayo. Alam mo, kaya nga babae tayo kasi meron tayong tinatawag na super duper extra power. Kaya kapag yung asawa mo, kinokontrol ka, sagutin mo ng sagutin. Kaya mga babae natin, nagtatangs sa bahay. Ha? So powerful. Kaya lang hindi Holy Spirit, demonic spirit na. You see, we are trained by the world. Yung mga pinapanood, yung mga nagme-mentor sa atin na hindi na according sa will of God. O, nakita nyo ngayon ng gobyerno. Sabi gano'n, tumakbo ka sa gobyerno. Kasi doon sa politics, maraming pira dyan. Mali na nga nagpalaki sa kanila, mali nagturo. Imbis na ganitong sabihin, tumakbo ka sa politics kasi sa politics marami kang paglilingkuran dyan. Sabi niyo, hindi, marami kang kikitain dyan. So yung mga bata ngayon na mga na pumasok ng politiko, imbis na paglilingkod ang natutunan nila, yung kikitain nila. Ay, oo nga, may sweldo kahit nasa bahay. Laking problema kasi hindi natutunan yung will of God. Your purpose is gone. Anong sabi nung verse kanina? You were created as a masterpiece, anew in Christ, for what? So you can do the good things. Pakisabi nga po, good things. Sabi nung, Pastor, alam ko good thing yung ginagawa ko. Kapag wala akong ginagawa, ako ay naglalaro lang at ako ay nagsapasarap lang sa buhay. Ako ay nagiinom lang at ginagawa ko yung It's a good thing. Wait lang. Wait lang ha. Hindi yung good thing na alam mo. Kasi para sa'yo, good thing yung ginagawa mo, right? Kaya enjoy, Pastor, nag-enjoy ako. Wala akong inaapakang iba. So for me, it's a good thing. But it's not your good thing that you are supposed to be doing. Kaninong good thing? He planned. Pakikapital yung he. Sino yung he na yan? Hindi demonyo yan. Ang he na nagplano para sa'yo, sabi niya, matagal na, plinano sa'yo, matagal nang may good thing kang gagawin, si Lord, yung lumikha sa'yo. So, ibig sabihin, kung hindi mo alam yung pinapagawa sa iyo ni Lord, hindi pa yung ginagawa niya, ibig sabihin, yung ginagawa mo, yung gusto mo lang. So, you're supposed to be a beautiful masterpiece of God, pero hindi ka na-appreciate ng Diyos, kasi yung mundo ang nakaka-appreciate sa iyo, you are not yet a masterpiece. Ang totoong masterpiece ni Lord, ang nakaka-appreciate siya. Amen. Okay, look at this. Look at me. In order for you to do your purpose, dapat hindi lang you are doing the will of God, but you are also following the set plan of God. There was a set plan long ago. Hello. Okay, pakisabi nga po, plano. Sa mga nagpatayo na ng bahay at nagpapatayo po ng bahay, ang building po na ito, bago na itayo, pansinin nyo, hindi pwedeng, gawan mo ko ng bahay. No. Gusto ko ganito, yung sukat ganito. No. You must have a planner, an architect, an engineer to do the plan for you. Kung ikaw yung architect, engineer, magaling, magagawa mo sarili mo. Pero kung wala, hahanap ka ng magpaplano. And then you will see the picture, the measurements, the perspective, at makikita mo, wow, ang ganda ng plano na to. Pero plan pa lang. Amen? Okay, sa mga nagpaplano, sa mga gagawa ng bahay, plano pa lang yon. The same as with life. Ang plano ko, mag-aasawa ako sa edad na ganito, at yung plano ko, mag-aanak ako ng ganito. Tapos yung asawa ko, maglilingkod kami sa Panginoon, at yung wala pa, pero plano mo, maganda na. Sino may mga plano po dito sa buhay? Okay, ang problema, kapag yung plano mo, isa wala, yung isa mali. Okay, ang plano ni Lord sa'yo, maganda. Ito ngayon yung, pag nakikita mo yung plano, wow, ang ganda. Tingnan niyo po to. Gusto kong mangyari to. Okay, listen to this. Yung plano ng buhay mo, hindi manggagaling sa'yo. Yung bahay mo, pwedeng sa'yo. Yung sasakyan mo, pwede sa'yo. Yung pag-aaral mo, oo, pwede. Yung plano ng buhay mo, kung ano at kung sino ka at kung saan ka at kung paano ka mabubuhay, hindi ikaw ang magpaplano.
ang plano na yon manggagaling sa Diyos. Read Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord." Sino nagsabi? Sino may alam ng plano para sa'yo? Si Lord. Kung paano ka mabubuhay? Si Lord. Kung paano mo gagawin ang buhay? Si Lord. Kung paano ka maaayusin ang buhay? Si Lord. "For I know the plans I have for you," says Lord. So kailangan, if you want to do the purpose of why you were created as a masterpiece, follow the plan of God. Pero may panghuli. Balik mo yung verse. He planned for us long ago. Pakisabi nga po, long ago. Okay, matagal na nagplano si Lord. Ang galing ni Lord. Hindi ka pa pinanganak, nakaplano na yung buhay mo. Hindi pa nangyayari, pero nakaplano na. Ganito kagaling si Lord. Alam din niya kailan dapat mangyari. So, ibig sabihin yung purpose mo is set under a timeline. Pakisabi nga po, timeline. Kung alam ni Lord na may matagal na siyang plano sa'yo, alam din ni Lord kung kailan mo gagawin yon. Ibig sabihin, lahat na mangyayari sa'yo, kalkulado na ng Panginoon. Even Jesus Christ, I will tell you, Jesus Christ knew very well na iaalay niya ang buhay niya sa cross. Tingnan niyo, nung tinukso siya ng demonyo, sabi ng demonyo sa kanya, na hindi pa niya oras, "Halika dito," sabi niya, "ibibigay ko sa iyo lahat ng kaharian dito sa mundo pag tumalon ka at pag lumuhod ka sa aking harapan." Ano sabi ni Jesus? Sinasabi ng salita, hindi. Bakit? The Word of God says, hindi pa timeline ni Jesus na ialay yung buhay niya kasi hindi siya mamamatay sa pagtalon. Saan siya mamamatay at mag-aalay? Sa cross. His timeline was not yet set. So may mga ilan sa atin, maaaring hindi pa nangyayari ang plano ng Diyos sa buhay mo. Pero sabi mo, sumusunod naman ako kay Lord. Ginagawa ko naman yung mga plano ni Lord. Pero hindi pa nangyayari sa iyo yung plano ng Diyos kasi hindi mo pa timeline. Okay, sabihin mo sa katabi mo, wait ka lang. Huwag tayong magmadali. Because Jesus, even though His blood is the same from birth until death, tama ba? Pareho ang dugo ni Jesus nung pinanganak at nung mamamatay na siya? Isang dugo na magliligtas sa akin lahat, pero hindi siya inalay nung bata siya. Kailan siya inalay? Nung 33 years old. Kasi yung timeline ng purpose niya. Iisang buhay lang po yun, hindi nagbago si Jesus. Ibig sabihin, may nakaset na time na talaga si Lord sa mangyayari sa buhay mo. So huwag mong madaliin. Kaya yung mga nagmamadali, nagkakamali. Hindi, gusto ko na talagang ganito. Gusto ko na makuha to eh. So napautang ka na nabaon ka na sa utang, sabi mo gano'n, ayoko na ng buhay na to. Tapos Lord, ba't ginawa mo sa akin to? Sabi Lord, sino ba nangutang? Nagmamadali ka eh. You have to go under the set timeline of God. Kung totoong sumusunod ka sa Diyos, kung totoong naka-align ka sa plano ng Diyos, mangyayari at mangyayari sa tamang panahon ang nais ng Diyos sa buhay mo. Hindi nagkakamali ang Diyos. Hindi nahuhuli ang Diyos. Perpekto ang ating Diyos. Kaya yung mga young people ngayon na nagbabalak mag-asawa, okay, kung ikaw ay napapa-40 na at single ka pa rin ngayon, sabihin mo, magmadali ka na. Ha? Kasi baka naman may timeline si Lord sa'yo, ikaw naman yung pigil ng pigil. Hindi siya yung tamang man. Ha? Hindi pa rin siya. Alam nyo, dapat pagpa-40 ka na at single, pwede na to, ganun, ano? Hindi, dapat disciple ni Lord. Amen? Okay? Mangyayari ang plano ng Diyos sa tamang kung binabasa mo yung plano niya. Ang problema, plano ng barkada mo yung binabasa mo. Di ba ganito? Meron kang sariling plano ng bahay mo. Nakita mo yung plano ng kabila. Pakinggan nyo to ito po yung illustration. Yung plano ng bahay mo, ang nakaset lang na pera, ito lang. Yung plano ng kapitbahay mo, yung nakaset na pera, 10 times yung kamahal dun sa'yo. Siyempre magagandahan ka dun. Sabi mo, ang ganda nito, gusto ko itong plano to. Sabi mo sa architect mo, pinilit mo yung architect mo, architect, gusto ko yung plano niya. Yun ang itayo mo, ganun na ganun. Sir, kaya nyo ba yung amount niya? Kasi yung sa'yo, 5 million, yung sa kanya, 50 million. Mapilit ka. Talagang makulit ka. Sabi mo, gusto ko talaga yun. Maganda yun. Yun talagang para sa akin. Ginawa nyo. Ngayon, ang nagawa mo lang sa 5 million, pundasyon lang. Tapos namatay ka, pundasyon lang yung meron ka. So nabigo ka ngayon kasi pilit mong ginagaya yung plano ng iba na hindi naman plano sa'yo para sa'yo ng Diyos.
Mga kapatid, may plano si Lord sa inyo. Huwag niyong ipilit yung plano ng iba sa buhay niyo. May plano ang Diyos na nakalaan sa iyo, yun ang basahin mo. Basahin niyo. Basahin niyo. Okay. For I know the plans I have for you, says the Lord. Young people, kahit gaano kaganda ang plano ng magulang natin sa atin, hindi pa rin yun ang perfect na plan. Okay, ulitin ko ha. I have my own plans for my children. Pero alam niyo, ganito kami magturo mag-asawa sa kanila. Anak, kahit ano ang plano namin para sa inyo, pakiusap. Basahin niyo ang Biblia kasi ang Diyos ang nakakaalam ng pinakamagandang plano sa inyo. The same as with husbands and wives. May plano kayong mag-asawa sa isa't isa, pakiusap, nandito po ang pinakamagandang plano. Huwag niyong ipilit yung sarili niyong hindi nyo kakayanin. Baka gayahin nyo lang iba. Yung iba naman, dahil wala talagang plano. Ito problema, dahil walang plano, iba ang nagplano sa kanila. Magaling magplano ang demonyo. The enemy came to kill, steal, and... Uy, wala ka palang plano. Sabi ng demonyo, maganda yan. Tutulungan kita. Wala rin akong plano para sa'yo. Anong pinatay niya? Yung oras mo. So, binubos mo yung oras mo, lalo yung mga nakabakasyon ngayon, wala kang ginagawa ngayon. Ubos ang oras mo. Yung iba naman, sabi, maganda to, tutulungan kita magplano, maging busy ka sa trabaho at negosyo mo. Galing ng demonyo, ganun lang kasimple. Ikaw naman, oo, tama yan, kikita ako ng kikita. Oo, hanggang wala ka ng oras sa Panginoon. Padalo na naman yung demonyo, kasi wala kang plano eh. So, plinano niya yung buhay mo, na busy ka sa lahat ng bagay, except kay Lord. Pero anong plano ng Diyos? Keep the Sabbath day. Okay, hindi mo na naman binasa, iba yung binasa mo na naman. Iba na naman yung pinakinggan mo. Rest day po yun, hindi lang para sa katawan mo, para kay Lord, para ma-enjoy ka ni Lord, kasi masyado mo na na-enjoy yung iba, na-enjoy mo na yung labas. Sana bigyan mo naman panahon si Lord, na-enjoy ka. Amen. And this is where the set timeline of God is. Tandaan niyo po ito, yung purpose mo, magagawa mo lang habang buhay ka. So pakihiyug-yug nga yung katabi mo, sabi mo, habang buhay ka. And then God said, let us make man, human beings, in our image to be like us. This is how beautiful God's creation is. Literally, He said, in our image, to be like us. This is how you are supposed to live your life. To be like sino? Okay, listen to this. Pakinggan niyo po ito mabuti. Kaya ka palang create ni Lord kasi gusto niyang ipakita kung sino siya. So through your life, ang makikita dapat hindi ikaw. Through your life, literally, ang makikita si Lord. Pag nakikita po ang Mona Lisa, hindi naman si Mona Lisa ang nakikita. Ang nakikita, yung painter niya. Laging babalik yung mga tao doon. Ang nag-create niyan, si Da Vinci. Si Da Vinci. So hindi na nakakalimutan yung pangalan ni Da Vinci because of his creation. When you see a cellphone, ang unang nakikita, ako po, nung hindi ko pa alam, ang una kong nakikita, Nokia lagi. Kasi alam ko, ang unang nag-create na cellphone during my time, Nokia. Naalala niyo yun, di ba, yung Nokia? Hindi na alam din mga Gen Z ngayon. Okay? Ngayon, pag nakakita ka ng mansanas na may kagat, alam mo, ang creator nito, okay? Pag nakakita ka ng sapatos, alam mo, galing ito sa Made in China, di ba? Pag nakakita ka ng damit, alam mo, Made in China. Lahat Made in China na eh. So meron kang binabalikan na nag-create kasi nakita mo yung creation. Listen to this. When God said, let us make man in our own image to be like us, ibig sabihin, gusto pala ni Lord ipagmalaki. Hindi lang yung creation niya, pero gusto ni Lord ipagmalaki ang sarili niya sa pamamagitan ng creation niya. Na sa tuwing nakikita ka bilang tao, dapat pala ang nakikilala, hindi ikaw na tao. Because you are created to be like God. Amen. I want you to ponder on this. Pag-isipan po natin mga buti mga kapatid. The enemy doesn't want this ha. Kaya nga po, lutang tayo. Pilit nating ginagaya ang iba. Kaya may mga ilang tao dahil hindi nila alam yung pagka-create sa kanila ni Lord, gumagaya sila ng iba't ibang mga identity. You don't know who you are. You don't know who created you. So ang ginaya mo, yung ibang tao. Kaya may mga ilan, nung nakita yung mga uso,
Uy, uso yata yung may hati sa gitna yung buhok. Ginaya mo ngayon. Yung panahon namin noon, nung uso si Justin Bieber. Di ba? Baby, baby. Ngayon, ano ba yung mga uso ngayon? Yung mga K-pop. Di ba? Talagang ginagaya. Kasi wala kang sariling, hindi mo alam na masterpiece, na unique ka palang creation ni Lord. So ginagaya mo ngayon yung iba. Ay, hindi ako matatanggap kasi wala ako noon. Hindi nila ako matatanggap kasi hindi ako ganito. So anong gusto mo? Gayahin na lahat. Kaya nung panahon nila Michael Jackson, para lang matanggap ka, gumanong-ganong ka rin. Ginaya mo na lahat. Para lang matanggap ka. That is why people, if you don't know who you are, that you are created to be like, bakit ka create ni Lord to be like Him, hindi mo alam yon, gagayahin mo lahat. Because you are supposed na manggaya. Ulitin ko lang ha. Create ka ni Lord manggaya. Pero ang gagayahin mo, siya. Kaya pag nanonood ka ng TV, gusto mong gayahin yung na pinapanood mo. Kasi dinidistract ka ng demonyo na hindi mo gayahin yung dapat gayahin para ang gayahin mo yung mali. Kaya nung may nagsabi sa estudyante ka, sabi nung isang friend mo, pakopya naman. Alam mo, pumapasa ako dahil nangongopya ako. Sasabi mo sa utak mo, gagayahin kita. You see, we tend to do the things that we see because we were made to do something manggaya. We are supposed to be like God. So parang ganito, ano? Kapag may nakikita kang kaaya-aya para sa'yo sa isang tao, sa isang bagay, natural na kukuha mo yon. Kaya noon, hindi naman po ako nagmumura. Nung nakasama ko mga palamura, nagmura din po ako. Noon, hindi naman ako nagbibisyo. Nung nakasama ko yung mga palabisyo, napainom din ako. Na-try ko rin ang yos. Try lang naman kasi yung mga kasama ko nung nag-yos. Pero nung kasama ko, hindi. Nung nandun ako sa bahay namin, hindi ko ginagaya. Pero kasi like, we do the things we think it's right and we like. Ngayon, problema, well, ito na po lahat ng yon hindi si Lord. So, my life was, ang problema ngayon, may pinopromote na naman ngayon. Sabi, gayahin nyo to, ang totoong pagmamahal, kahit anong gender. Pinapakita sa atin ng mundo ngayon, pagmahal mo, pakasalan mo. Kahit lalaki, babae. Sige lang. Paano to? Pag ganito, sabi nila, pag mahal mo, pakasalan mo. Mahal ko yung kalabaw ko. Pakasalan mo. May gumawa na po nun, pinakasalan yung sheep. May pinakasalan na po yung AI. Kulang na lang, pati upuan, pakasalan. Cellphone, pinakasalan. Kasi lagi daw kasama laging kausap. Pakisabi sa katabi mo, huwag mong gagayahin yon. You are supposed to be like God because you are a masterpiece of God. My dear brothers and sisters, this is the call to go back to our original design. Yung ating serye topic po ng buong May, the masterpiece, my goal, the goal of the Lord and our church, tulungan po kayo na maibalik kung sino talaga kayo. Nasira sinira ng kaaway parang ang napakagandang painting na niyurakan, dinumihan, sinira. Pero the Lord said, He can bring you back. He can restore you. He can renew you. He can once again make you new in Christ Jesus. Sinabi niya yun That is why to anyone who is in Christ, he becomes a new creation. That is why this is a call. Ano bang gusto mangyari sa atin ng Panginoon? In verse 28 of Genesis chapter 1, when God created man and woman, this was the first words that God said. Then God blessed them. You are supposed to be blessed. Hindi ka create ni Lord na maging nothing. Hindi ka create ni Lord na maging kawawa. Create ka ni Lord na maging kahanga-hanga. Parang hindi kayo naniniwala. Hindi ka create ni Lord na maging kawawa. Create ka ni Lord na maging pagpapala. Kaya pakisigawan nga yung katabi mo. Sabi mo, pagpapala ka. Hindi ka create ni Lord na talunan. Create ka ni Lord para manalo. You are supposed to be blessed.
Yung word na blessed po sa dictionary natin ngayon, ito po yung meaning ng blessed sa dictionary natin ngayon, hindi ko na nilagay dyan. But somebody who has received the full joy in life, prosperity and success in life. So Pastor, malayo pa ako doon. Teka lang, wala pang nangyayari, wala pang ginagawa si Adan at si Eva. Look at the word, blessed is past tense. So yung masterpiece na create ikaw, wala ka pang ginagawa, ang sabi na ni Lord sa kanila, blessed na sila. Kaya lang yung demonyo, ito na naman nilagay sa utak mo. Para maging blessed ako, kailangan magawa ko to, marating ko to, makapunta ako doon, mapakita ko to sa lahat ng tao para matawag akong blessed. The truth is, bago pa mangyari lahat yun kay Adan at kay Eva, kaka-create lang sa kanila, wala pang inuutos sa kanila, wala pa silang na-achieve, wala pa silang tinatrabaho, blessed na sila. That's a masterpiece. Pakihimas naman yung katabi mo, sabi mo, blessed ka na pala. The enemy took that away, stole that from us. Ninakaw. Kaya feeling mo, you have to do this and do that para ma-bless ako. No! From the beginning, you are already blessed by the Lord. You are already victorious in Christ. Ayaw ng demonyong malaman mo yan. Kasi kapag nabuhay kang pagpapala, totoong magiging pagpapala ka. Ayaw ng demonyong maraming mabless sa buhay mo. So dahil di mo alam, anong nagiging buhay mo? Nakakainis. Pag nakikita ka ng tao, nakakainis to. Sa blessing sa amin, kasi hindi mo alam na ang buhay mo pala, supposedly, it's a blessing. Alam niyo po yung isang blessing na sinabi sa Bible. Okay, tigil po kayo dito Ang mga tataong tinawag na blessed, they will become vessels of love. Vessels of love meaning you are so blessed. Pag may umaway, pag may tumira, pag may nanloko, pag may nanakit sa'yo, hindi mo papatulan, papatawarin mo. That's how blessed you are. Because you are created in the image and likeness of God. Who is God? God is love. Hindi ka create ni Lord makipag-away. Pang-hayop lang yun. Hindi ka create ni Lord makipagtalaktakan. Pang-manok lang yun. Hindi ka create ni Lord makipagsabunutan. Pang-tigre lang yun. Pakisabi sa katabi mo, blessed ka. Kaya lang, nakalimutan ng tao Kaya pag may nang-away, puputak din. Pag may nakipag-away, makikapapatulan din. Pastor, hindi ako yan. Pag tinignan yung Facebook mo, puro comments mo. Mga kapatid, hindi ka create ni Lord para mag-isip ng pangit. Since you are blessed, listen to this, alam nyo ba dapat yung utak natin lahat ng iniisip pagpapala? Hindi, Pastor, pangit talaga Pangit. No. Tanggalin mo yan, ang isipin mo lagi blessing. Hindi, may sakit ako, Pastor. Hindi ko maisip na pinagpala ako. You know how blessed you are kahit may sakit ka? You are able to wake up every morning. Hindi lahat ng may sakit kaya pang gumising. Pero the moment you wake up, nakapunta ka pa dito, narinig mo yung mensahe, how blessed you are. Gusto ni Lord, lagi kang nag-iisip ng blessings, ng blessed. So that you will really show off how great your Creator is. Kasi kapag lumalabas sa iyo ang blessing, pinapakita mo ngayon na itong creation na to, ginawa ng matindig Diyos. Ginawa ng Almighty God. Hindi to basta-basta. Kaya lang, pag nabuhay ka, parang hindi ka blessed. Ang gusto mo, parang ikaw pa yung nakakainis. Ikaw pa yung parang kawawa. No. God didn't intend that for you. Basahin niyo po ang Bible. God intended you to be a blessed person. You're a masterpiece. God bless them. A masterpiece is created to demonstrate the supreme mastery of the Maker. Sa Google po ito, ginugel ko. What is the definition of masterpiece? It's a creation that demonstrate the supreme mastery of the Maker. So, ibig sabihin, pag ang masterpiece ay pinakita sa mundo, pinapakita sa masterpiece na yon yung galing, yung sobrang galing na lumikha doon. Kayo po ba? Nagagalingan po ba kayo pag nakikita niyo yung sarili niyo kay Lord?
Hindi, parang simple lang ganito. Ang galing ni Lord. Binigyan niya ako ng 2 mata, 1 ilong, 1 bibig, 2 tenga. Ang galing ni Lord. Ganito ako mag-isip ngayon. Ang galing ni Lord, na nakakapakinig tayo. Ang galing ni Lord na nandito tayo. Ang galing ni Lord na nakakapagtrabaho. Ang galing ni Lord may nakakapagnego. Ang galing ni Lord, ganito ako mag-isip ngayon. Ang galing ni Lord na binabago niya ako. Nagagalingan ba kayo kay Lord tuwing naiisip niyo yung buhay ninyo? Okay, meron akong gustong ituro sa inyo. Since I know you are a blessing, sana po, maisip niyo kung gaano kagaling si Lord pag nakikita niyo yung pamilya ninyo. I want you to really look at your family. So kung nandito yung pamilya mo, sabihin mo, ang galing ni Lord sa buhay mo. Minsan kasi we miss this eh. We jump to the community, we jump to the friends, we jump to people, to the things that we do. But you know what? I want you to see that how great God is through your family. Dahil ang una pong blines ni Lord ay hindi po kung ano-ano at kung sino-sino. Ang una pong blines ni Lord ay pamilya, si Adan at He blessed them. So through them, it was demonstrated the supreme mastery of the Maker na itong mag-asawa na to ipapakita dapat yung galing ng Diyos. Kaya lang, bago nila maipakita yung galing ng Diyos sa pagiging mag-asawa nila, yung meron, hindi pwede. Ano sabi ng demonyo? Eba, meron ditong masarap na bunga. Tikman mo. Long story short, they disobeyed God, they rebel against God, they walk away from God, they choose life apart from God. So through them, na sana ipapakita yung galing ng Diyos, ay naipakita na po, parang ganito sabi ng demonyo, through them, hindi makikita ang galing ng Diyos. Through them, makikita, failure ang Diyos. Yun ang shout out ng demonyo. So lahat ng demonyo, isa lang ang gusto nilang gawin. Lahat ng mga taong ipapanganak nila, ipapakita natin sa balat ng lupa, failure ang Diyos. Hindi ipapakita yung galing ng Diyos sa mga tao. That is why the enemy is attacking all of human beings today. Young and old, of all ages, men and women of all gender. Aatakihin ng demonyo ang mga buhay natin ng pamilya, individual, may pamilya, may kasama, may asawa. Lahat yan aatakihin ng Diyos because the enemy doesn't want to show off yung galing ng Diyos. But praise be to God, by His grace He sent forth the one and only solution, His Son, Jesus. Born without sin, born without blemish, perfect as He is. But the Bible said, He took all of our sins. Grabe to. Kasi alam ng Diyos at alam ng mga demonyo, makasalanan lahat ang mga tao. Walang magiging matinong buhay at maayos na buhay sa kanila dahil alam ko yung ginawa ni Adan at ni Eva, mamanahin nilang lahat yun. Galing ng demonyo. Sira ang buong generation. Pero mas magaling ang Diyos natin. May solusyon ako dyan. Cure for all sin. The one without sin will be offered as a sin offering. And His name is Jesus. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? And so, when Jesus came, He offered His life so that everyone who believes in Him will not perish but will have everlasting life. Just so anyone who is in Christ, they become anew, the masterpiece. The old is gone. Yung paninira sa'yo, mawawala. Yung mga pangit na nangyari sa'yo, mawawala. And the new will come. The masterpiece will return. Mga kapatid, this message is an invitation for all of us. An invitation to become blessed in the name of the Lord. An invitation to regain yung identity mo na pagiging masterpiece ng Lord. Mga kapatid, ang ganda po ng pagkalikha ni Lord sa atin. Ang ganda po ng plano ng Diyos sa atin. Only if you will read His plans. Only if you will follow His plans. If you will go under the timeline of the Lord. Huwag kayong lumabas doon sa gusto niya. Doon lang tayo sa gusto niya. Lord, ito pala yung plano mo. Lord, ito pala yung gusto mo. Lord, ito pala yung gagawin kapag ganito ang buhay ko ngayon. Lord, ito pala yung dapat. You know what? The will of God will bring back your being a masterpiece.
Huwag niyo pong hayaan na sirain ng kaaway ang buhay niyo at ang buhay ng pamilya niyo. Be God over your life. Let God be God over your families. My brothers and sisters, God is inviting us to become His masterpiece once again. Jesus came and told His disciples, I have given all authority in heaven and on earth. Jesus said, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teach these disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Mga kapatid, God is inviting us to become a masterpiece today. He wants us to become His masterpiece today. By how? By becoming a disciple of Jesus. There's no other way but to become a disciple of Jesus. Mga kapatid, if you heard the message and you know that masterpiece pala ako ng Lord, pero parang hindi yata nakikita sa buhay ko. It's not yet too late. You heard the message. God is calling you. Become a masterpiece today by becoming a disciple of Jesus. Okay, simply put it like this. Itigil na po natin yung paggaya natin sa iba. I don't know kung sino po ginagaya ninyo. I don't know kung sino po yung mga idols ninyo. I don't know kung sino yung lagi nyong gusto kong maging ganito, gusto kong maging ganyan, gusto pakiusap. Let us stop it. Let us save our lives from distractions and distractions of the world. But today, I invite you, kung may gagayahin po tayo, which is yun naman talaga ang pagkalikha sa atin, gagayahin natin si Lord. Ang gagayahin natin si Jesus. So there's no other way to show that I am a masterpiece of God. Paano? Ginagaya ko si Jesus. Paano ko gagayahin si Jesus? Let us all become disciples of the Word of God. Mga kapatid, put this into heart. Ang church po natin, I pray, wag lang po tayong maging attenders, but let us become followers of the Word of God. Basahin, pagbulayan, mahalin po natin ang salita ng Diyos. Isabuhay po natin ito. And that is where we'll become masterpiece of the Lord on